Hi, hello mga mare, kumusta ang lahat? Hoping every one of us are safe and have a wonderful day ahead. This is it, a day in my life, the continuation of my deep cleaning in our bar counter kitchen. Yeah, it's me again, ang inyong lingkod, Kumaring Lucibian Mini Vlog. Mga mare, come and join me my today's deep cleaning episode 2. Magsisimula muna ako dito sa pagtatanggal ng tip. At nga pala mga mare, kaya mayroong tip dito dahil ito ang ginagamit ko kapag maglalagay ng kortina dati. Idinidikit ko dyan sa tip ang kortina. Pero ngayon, dahil mayroon akong new items, which is yung curtain rod na adjustable. So, tatanggalin ko na itong tip. At ayan kung paano ko siya tinatanggal. Kinukuskusan ko na muna gamit ang sponge na may sabaw para lumambot ang tip at madali na lang itong tanggalin. Bago ako magsimula sa paglalagay ng curtain rod, buksan ko na muna itong aking parcel. At ito nga yung mga kortina at curtain rods na pinag-o-order ko. Ito nga pala mga mare ang una at bago kong items for this 2026 na binili ko online. Kahit mga kortina lang ito, it makes me happy dahil mababaw lang naman ang ating kaligayahan as a mom. At syempre, alam rin naman natin na sa mga katulad kong mother na nagpapasaya talaga kapag mayroon tayong mga bagong gamit sa bahay. Diva, who is can relate? Charas. Dahil tapos na nga ako sa pagtatanggal ng tape. Ito, sisimulan ko na ang paglalagay ng hook na pagsasabitan ng curtain rod. 2 piraso nga pala ang ilalagay ko dyan dahil bitin ang haba kapag isa lang ang ilalagay kong curtain rod. At dahil ready naman na yan para lagyan ng kurtina mamaya, hahayaan ko na muna yan dyan. At sisimulan ko na ang deep cleaning episode 2. Dahil kanina ko pa nga naamoy ita galing sa mga mababait. So let's begin. Ilalabas ko lang itong mga 2 pinaglalagyan ko ng mga gamit para magkaroon ng espasyo sa pagtatanggal ng nangangamoy na it. Dahan-dahan nga lang ang pag-uusok ko dyan baka kasi may mahulog so ang tendency magkakaroon ng ingay. Natutulog pa naman si mother sa mga oras na iyon. Siyempre pag may mahuhulog magugulat iyon lalo na kung ang mahuhulog yung stainless, idi sobrang ingay yun. Pag mga baso o mga plato ang mahuhulog, tsak mababasag iyon at syempre maingay pa rin. Magugulat pa rin si mother so naka-istorbo patuloy ako sa kanyang mahimbing na tulog. Kaya naman magdahan-dahan lang tayo para hindi tayo makagawa ng ingay. At ito na nga mga mare ang sinasabi kong may nangangamoy. Kasi naman pala mayroong mga tae ng daga na natuyo na. Kaya winalis ko na muna ito gamit ang walis tingting. Yung ibang dumi nga mga mare ay nakadikit na sa sahig. So kinukuskus ko ito ng walis tingting hanggang sa matanggal ito. Wow ba naman talaga, ginawang CR ba naman dito nitong mga mababait na daga. Manda talaga kayo sa ganti. Ay ambot na la. Hindi ko lang nalinisan nung bago mag-celebrate ang bagong taon. Ito marami ng tae ng daga. Madali lang kasi makapasok ang mga daga kapag gabi na dumadaan sila sa itaas ng bahay. Dahil wala pa namang alkoba ang bahay namin. May araw rin hindi nakakapasok ang mga daga kapag mayroong pusang naunang pumasok dito sa bahay. Oo mga mare, mayroon ring mga pusang pumapasok dito at naghahanap rin ng pagkain. At hindi namin pagmamayari ang pusang pumapasok dito kundi sa kapitbahay. Pagkatapos ko dyan walisan, nilagyan ko ang sahig ng alkohol at pinunasan gamit ang tilang ginupit-gupit ko lang. Kasi siya, short na luma na hindi na nasusuot. Dahil hindi naman na ito nasusuot, ito na lang ang ginawa kong basahan at para diretso na rin tapong. Dahil tapos na nga ako sa paglilinis doon sa ilalim, hito pagpupunasan ko na rin itong mga gamit kong marami ng mga alikabok. Minsan ko nga lang magamit itong mga pinagpupunasan ko. Dahil mayroon naman kaming nakasiparit na pang araw-araw na ginagamit kapag kami ay kakain. Sabi nga ng iba, wag nang bumili kapag hindi naman ito nagagamit. Iwan ko ba sa sarili ko kahit marami naman na kaming mga plato o mga bowl at yung iba pang mga gamit party sa bahay. Kapag mayroon kasi akong nakikitang maganda at yung gustong gusto ko, talaga naman binibili ko. Kahit alam ko namang marami o mayroon na ako nito. Pero syempre mga mare, iniisip ko rin naman kung kaya ba ng budget. Kapag hindi kaya ng budget, kahit gustong gusto ko ito, ay hindi ko naman binibili. Hanggang tingin na lang at saglit na hawak lang. Okay at least nahawakan ko yung gustong gusto ko na hindi ko naman mabibili. Dahil syempre uunahin pa rin ang priority needs para sa bahay. Kapag nakakaluwag naman ang kumare ninyo, ay sure ball yan, bibilhin ko talaga yan. Yun na lang talaga ang nagpapasaya, hindi pa bibilhin, mayroon namang sobrang budget, diba? Kung baga sinasabi mo sa sarili mo na kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Charas! Ganun naman talaga tayong mga mother, sumasaya kapag mayroong tayong mga gamit na bago sa bahay. For me parang naititreat mo na rin ang sarili mo sa ganoong paraang pagbibili ng bagong gamit sa bahay. Kaya ano pa ang ginagawa mo, bilhin na yan, may sobrang budget naman. Charas! Yung mga chopstick pala mga mare, pinadala lang yan, father ng anak ko. Yung wood spoon at yung pag-gold na kutsara, tinidor ay binili ko lang online.
Itong dalawang maliit na plato or kung baga platito ang tawag dito sa amin na with flower design, binili ko rin online. Wala nakyutan at nagandahan ako at syempre sabi ko nga kapag mayroon lang sobrang budget. That time mayroon naman kaya ayan, pinupunasan ko na ngayon. Wow! Gumagamit rin pala ako dyan ng alcohol sa pagpupunas ng mga gamit ko. Mga mare, itong ginagamit ko pala as dish rack. Meron rin palang dumi galing sa daga. Oh my gosh talaga, nanggigigil na ako sa kanila, chares. So ayan, tinatanggal ko ang pinakailalim na layer. Ilalagay ko muna ito doon sa CR dahil doon ko ito hugasan. Pagkatapos ko dito sa pagpupunas ng mga gamit. Dito naman sa pangalawang lagayan ng mga dishes ko, hindi na nga ito kagandahan ang idinikit kong wallpaper. Dahil mga mare, matagal na yung wallpaper na naidikit ko dyan sa dish rack. More than 2 or 3 years na. Next time, kapag makabili ulit ako ng wallpaper, imi-makeover ko yan. This time, ganyan lang muna siya dyan. Dahil ngayon, ang imi-makeover ko ay ang wall dito sa kitchen. At hindi ko rin magagawa this episode to deep cleaning dahil mga mare, mahaba na itong aking video. Baka naman manawa na kayo kung papahabain ko pa ito. So, stay tuned lang tayo mga mare at ipapakita ko ang aking pag-makeover sa wall dito sa kitchen. At syempre mga mare, episode 3 ko na iyon gagawin. Nga pala mga mare, dahil patapos na nga ang pagpupulis ko dyan at nalinisan na rin itong dish rack. So, ibabalik ko na ito sa tamang pwesto niya. At syempre, ibabalik na rin ang mga gamit. Itong black dish rack tapos ko na rin hugasan ang unang layer niya which is yung nasa ilalim na party na nagkaroon rin ng tain ng dagat. At ayan na-assemble na at ibabalik na rin sa kanyang pwesto. At yung mga topper na pagpunas-punasan na rin so siyempre para matapos na tayo ibabalik na rin. At saglit na arrange sa paglalagay sa wakas matatapos na rin ako sa aking deep cleaning. Nakakapagod ng pero ang sarap naman sa feeling na malinis na ulit dito. Malinis na ulit ang CR ng mga mababait na daga. Pwede na sila ulit tumai. Pasintabi na lang mga mare. Naglagay na nga rin dyan dati si mother ng panglason sa daga. Pero parang ang talino nila. Parang bang alam nila lason. Kasi naman hindi nila kinakain kahit yung panglason hinaluan na ni mother ng pagkain. Kinabukasan pagkita namin andyan pa rin hindi nila ginalaw. Nice talaga naman oo. O siya mga mare, pinagdadampot ko na nga rin pala dyan ang mga basahang ginamit ko kanina sa pagpupunas. At diretso itatapon ko na iyon sa basurahan. Hindi na para labhan pa dahil mga lumang damit naman na iyon na pinaghati-hati ko lang para gawin kong basahan. Dahil tapos na nga ako magwalis at magpunas sa sahig. Mabilis ang punas na rin dito sa itaas at dyan rin sa mga nakadisplay sa wall. At yes mga mare, dyan sa wall ang sinasabi kong imi-makeover ko at syempre sa episode 3 na yun. At for now, ayan, pagpupunas-punasan ko lang muna. At ito na nga mga mare ang natapos ko. At syempre dahil may bago tayong kortina, dahil excited na rin ang kumari ninyo dahil bago nga ito. Kaya naman ilalagay na natin ito agad-agad. At ito na nga ang result pagkatapos malagyan ng kurtina mga mare. Ang ganda talaga mga mare, nagbiblink-blink talaga dyan ang dalawa kong mga mata. Charas! Anyways mga mare, mga salamat!